Sa mundong ito, may isang prutas na makasaysayan na nagbibigay ng napaka-espesyal na kakayahan sa mga taong kumakain nito. Ang ating pangunahing tauhan, na si Light, ay nagnanais maging isang adventurer at nangangarap na makakain ng isa sa mga prutas na ito. Tinanong siya ng kaibigan niyang si Lena kung anong uri ng kakayahan ang nais niya, at sinabi ni Light na maraming pagpipilian. Ang kakayahang nagbibigay ng perpektong layunin ay magiging maganda, ngunit gusto rin niya ang kakayahang magdala ng dalawang malalakas na sandata ng sabay. Kahit anong kakayahan sa pakikipaglaban ay sapat na para kay Light, at sinabi ni Lena na matagal na niyang pinangarap maging adventurer. Nais din ni Lena ng kakayahan, ngunit gusto lamang niya ng isa na magbibigay daan sa kanya na magkaroon ng parehong trabaho tulad ni Light. Nagkasundo silang maging adventurer na magkasama, ngunit walang sino man ang makakaalam kung ano ang kanilang kakayahan hanggang sa makakain sila ng prutas. Sa wakas, dumating ang magkaibigan sa simbahan kung saan sila kakain ng prutas, at naghanda na si Light na simulan ang kanyang bagong buhay. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Light na masayang namimitas ng mga berry. Ang kasiyahang ito ay peke lamang dahil galit na iniisip ni Light kung gaano kalayo siya sa kanyang pangarap na maging isang adventurer. Napilitang mabuhay si Light bilang isang magsasaka ng prutas dahil sa kakilakilabot na kakayahan na natanggap niya matapos kainin ang prutas. Bumalik tayo sa nakaraan, 3 buwan ang nakalilipas, nang dumating si Light sa simbahan. Maraming kumakain ng prutas ang pinayagang pumili ng prutas na nais nilang kainin, ngunit may isang tuntunin na kailangang sundin. Ang tuntuning ito ay nagsasabing maaari lamang silang kumain ng isang prutas ng kakayahan sa kanilang buong buhay. Ito ay dahil ang pagkain ng pangalawang prutas ng kakayahan ay magdudulot ng lason at tiyak na kamatayan. Nakagugulat ito, ngunit isang tuntunin na kailangang tanggapin ng marami. Napakaraming tao ang hindi nagustuhan ng kakayahan na natanggap nila at gustong sumubok muli. Sa kasamaang palad, wala pang ni isang tao na kumain ng 2 prutas ng kakayahan ang nabuhay. Alam ni Light ang katotohanan ito at sinabi niyang ganap na kinakailangan para sa isang adventurer na magkaroon ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ang bawat kilalang adventurer ay may napakalakas na kakayahan, at gusto ni Light na maging katulad nila. Unang kumain si Lena, at uminit ang kanyang katawan pagkatapos kainin ang prutas. Nagulat ang lahat sa hindi malamang dahilan, at natanggap niya ang Sword Saint na kakayahan. Hindi akalain ng madre na makakakita siya ng isang Sword Saint ng personal, at idineklara niyang isa si Lena sa mga napili. Sumunod si Light, at sabik niyang kinagat ang prutas. Idineklara niyang oras na para mag-iwan siya ng marka sa kasaysayan, ngunit hindi impressed ang madre. Sabik na naghihintay si Light na marinig kung ano ang kanyang makapangyarihang kakayahan, ngunit sinabi ng madre na natanggap niya ang Fruit Master na kakayahan. Pinapayagan nito siyang mag-ani ng maraming berry at iba pa ng sabay-sabay, at pinapaikli nito ang oras ng pagtatanim. Lalo pang dinagdagan ng madre ang pagkadismaya ni Light nang ipaliwanag niyang ang Fruit Master na kakayahan ay napakalayo sa pagiging angkop para sa pakikipaglaban. Nasira ang mga pangarap ni Light na maging adventurer, at ngayon ay wala na siyang pag-asa. Sinubukang pag-aanan ni Lena ang kanyang loob sa pagsasabing tutulong siya sa pag-ani ng prutas kasama siya, at maaari pa silang magtayo ng isang napakalaking plantasyon. Nagalit ang Yuziser at Nosy na madre, itinuro niyang ang mga Sword Saint tulad ni Lena ay isang beses lamang lumilitaw kada dekada. Para sa kapakanan ng bansa, kailangang maging adventurer si Lena at lumipat agad sa lungsod. Nagpaalam ang magkaibigan ng si Lena ay pilit na dinala palayo, at naiwan si Light na walang pag-asa. Balik sa kasalukuyan, nalaman natin na si Light ay walang tigil sa pagtatanim ng prutas mula noon at ibinebenta ang mga ito para sa pera. Ayaw ni Light ang pagsasaka sa kabuuan, at ang mga prutas ay hindi rin masyadong mabenta. Mas magiging mahalaga sana ang kanyang kakayahan kung maaari itong magpalago ng iba pang halaman maliban sa prutas, ngunit hindi ito kaya. Samantala, si Lena ay na-promote sa S-rank sa record na oras. Ang ilang ulilang bata na malapit sa lugar ay nangangarap maging magagaling na adventurer tulad ni Lena, at lalo lang nitong pinapalungkot si Light. Hindi naman duwag si Light at nangako siyang balang araw ay magiging adventurer na mas magaling pa kaysa kay Lena. Kahit walang kakayahan sa pakikipaglaban, nangako si Light na makakahanap siya ng paraan. Pinutol niya ang isang tuod ng puno at pinaniwala ang sarili na kung mapuputol niya ito, nangangahulugan na magiging adventurer siya. Sa kasamaang palad, napahiya lang siya at nawala ang kanyang kumpiyansa. Sumuko na lang siya at kumbinsido na kinalimutan na siya ni Lena. Biglang dumating ang isang bata na nagngangalang Aya at dinalhan siya ng tubig. Natagpuan ng pinuno ng nayo ng batang ito at pinilit si Light na alagaan siya. Nagdesisyon si Light na huwag nang alamin ang nakaraan ni Aya, at nagsama na sila mula noon. Sa hapunan, inihayag ni Light na nagtatrabaho siya sa pagpapalago ng mga prutas ng kakayahan. Mas mahal ang halaga ng mga ito, at talagang nais niyang makaipon upang makabili ng espada.
Ipinakita ni Light kay Aya ang mga prutas ng kakayahan na kanyang pinalago at binalaan siyang huwag kumain ng isa nang walang pahintulot niya. Ang batang tanga ay walang ideya kung ano ang mga iyon at sinabi niya na ginamit niya ang mga prutas na iyon sa nilagang kinakain nila. Siyempre, nagulat si Light nang marinig ito at naalala niya na ang pagkain ng higit sa isang prutas ng kakayahan ay magreresulta sa kamatayan. Biglang nakaramdam si Light ng matinding sakit at iniisip niya kung mamamatay na ba siya. Ginamit niya ang kanyang huling mga salita upang humingi ng tawad kay Isa dahil kasalanan niya ang hindi pagsasabi tungkol sa mga prutas ng kakayahan. Ang kanyang dramatikong pananalita ay naputol ng mapagtonto ni Light na hindi naman pala siya mamamatay. Bigla, nagulat ang ating bida nang makatanggap siya ng pangalawang kakayahan, ang tinatawag na The Sword God. Balik sa simbahan, naramdaman ng madre ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na posible. Samantala, si Isa ay nakatanggap din ng kakayahan matapos kainin ang prutas. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Isa ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na makita ang kakayahan ng ibang tao at kung ano ang nagagawa nito. Ipinapakita ng kanyang kapangyarihan na ang kakayahan ng Fruit Master ay ginagawang immune si Light sa laso ng anumang prutas. Tungkol naman sa kakayahang Sword God ni Light, pinapalakas nito ng husto ang kanyang lakas kapag gumagamit siya ng espada. Siyempre, dali-daling lumabas si Light upang subukan ang kanyang bagong kakayahan. Napansin niya na kayanan niyang madaling hatiin ang tuod ng puno. Ngunit hindi lang iyon, dahil ang kanyang atake ay halos maputol ang lahat ng puno sa kagubatan. Walang kapantay ang tuwa ni Light, dahil ibig sabihin nito siya na ngayon ang tanging tao sa buong mundo na may dalawang kakayahan. Kinabukasan, pumunta si Light sa lungsod upang makapunta sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag niya kay Isa na ang pagkumpleto ng mga bounty ay magbibigay ng gantimpala na magagamit nila upang makabili ng kagamitan at pagkain. Hindi lamang pera ang dahilan ng pagpunta ni Light dito. Kailangan din niyang malaman kung gaano kalaki ang maitutulong ng kanyang kakayahan sa aktwal na laban. Kung kasing lakas ito ng nararamdaman niya, baka malampasan pa niya si Lena. Iniwan ni Light si Isa habang pumunta siya sa reception desk. Samantala, sinamantala ni Isa ang oras upang suriin ang mga kakayahan ng lahat. Nagulat si Isa dahil lahat ng tao ay may iisang kakayahan lamang, at kahit na sa lahat ng makapangyarihang adventurer na naruroon, si Light lang ang may dalawang kakayahan. Gusto ni Isa na maging kapakipakinabang kay Light, kaya masigasig niyang pinag-aralan ang mga adventurer. Bigla, may isang nakakainis na lalaki na nagsabing binangga siya ni Light at tinawag siyang Fruit Master bilang panunuya. Nagalit ang lalaki nang hindi siya pinansin ni Light, ngunit madali niyang naharang ang atake ng lalaki. Nagulat ang lahat sa nakita, at napagtanto ni Light na ang paghawak lamang ng espada ay nagpapabilis ng kanyang reaksyon. Ang lalaki, na ang pangalan ay Jin, ay sinabi kay Light na sinuwerte lang siya. Umalis si Jin upang gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga hambog, ngunit mas mahalagang bagay ang nasa isip ni Light. Ibinunyag niyang nakahanap na siya ng trabaho. Ilang sandali pa, dumating ang ating mga bida sa lugar kung saan may mga halimaw, at sinabi niya kay Isa na mag-ingat. Napansin ni Isa ang kanilang unang halimaw at ginamit ang kanyang appraisal skill upang makita na mataas ang defense stats nito. Handa na si Light para sa kanyang unang laban at ginamit ang kanyang Sword God skill upang hatiin ang slime sa dalawa. Namangha si Light sa gaano kagaan ang pakiramdam ng espada ngayon, ngunit malinaw na kailangan niyang matutunan kung paano pamahalaan ang kanyang kapangyarihan. Plano ni Light na hatiin ang slime sa mga piraso upang maibenta nila ito sa guild, ngunit naawa si Isa sa slime. Ipinaliwanag ni Light na makakabili sila ng 10 pizza sa perang makukuha nila, at agad na nagbago ang tono ni Isa. Ang kanyang pagmamahal sa pizza ay nagbigay sa kanya ng sigla upang hatiin ang slime sa piraso. Habang hinihiwa nila ang slime, narinig ni Light ang mga sigaw ng mga taong natatakot. Lumalabas na si Jin iyon, na hinaharap ng isang higanting ogre. Napakalakas ng ogre, at napagtanto ng grupo na wala silang tsansa upang mabuhay. Tinawag ni Light kung okay lang sila, ngunit nagkaroon si Jin ng masamang plano. Tumakbo siya patungo kay Light upang ilipat ang target ng ogre. Sinabi ni Isa na karaniwang hindi nakikita ang mga ogre sa lugar na ito. Tagumpay ang plano ni Jin dahil nakatakas siya at ang ogre ay nakatutok na ngayon kay Light. Walang magawa si Light kundi labanan ito, ngunit hindi siya natatakot. Ang pagkatalo sa halimaw na ito ay magiging isang mahusay na simula sa kanyang karera bilang adventurer. Iniwasan ni Light ang unang atake ng halimaw, at binalaan siya ni Isa na mag-ingat. Itinuro niya na ang Sword God skill ay walang ginagawa para sa kanyang depensa, kaya kailangan niyang iwasang tamaan anumang mangyari. Plano ni Light na maging pinakadakilang adventurer sa kasaysayan, kaya inihanda niya ang kanyang sandata. Sanay na siya ngayon sa kanyang kakayahan at tiwala siyang magagamit niya ang buong lakas nito sa kanyang susunod na atake. Pinutol ni Light ang sandata ng ogre at iniisip kung paano niya mahahabol si Lena anuman ang mangyari. Pagkatapos, ginamit niya ang Demon Slash na atake upang tuluyang talunin ang halimaw.
Nagsaya si isa sa kanyang tagumpay, at nakita natin na may mga ibang tao na nanonood ng laban. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita at nagtatanong kung sino nga ba si Light. Sa guild, nagulat ang receptionist nang marinig na hindi lang slime ang natalo ni Light kundi pati isang ogre, parang hindi pa sapat na patunay ang higanteng sungay. Kinumpirma ng mga tauhan ni Jin ang kanilang nakita. Biglang tumahimik ang lahat sa guild nang dumating ang sikat na S-rank na grupo. Tinatawag silang Sacred, at ang kanilang bituin ay si Lena, ang S-rank. Binati siya ni Light, ngunit kakaiba ang sinabi ni Lena, hindi raw siya ang iniisip ni Light. Balik sa simbahan, isiniwalat ng madre ang kanyang nakita na labis na nag-alala sa kanya. Lumabas na nakita niya ang hinaharap, at nagpakita ito ng isang nakakatakot na bagay. Ipinaliwanag niya na isang malaking banta na yayanig sa mundo ang kakapang-anak pa lamang. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang mga video.